Good morning mga inday at mga dudong dyan. For today's video, maglalamyal muna si Dudong at si Inday sa Langkawi. O nga, nagbas lang kami papunta dito. Nag-join kami sa Million.2 group. Almost 9 hours din ang biyahe namin. Pero okay lang, komportable naman kami sa mga pwesto namin. Dahil hindi puno ang bus. Pero syempre, hindi ko alam sa ibang mga kasama namin. After Kuala Perlis, sumakay naman kami ng ferry boat to Langkawi Island. Nasa 45 minutes din ang biyahe from Kuala Perlis to Langkawi. At ito nga, nakarating na kami ng jetty point dito sa Langkawi. Ang ganda ng jetty point nila, malinis at higit sa lahat, para siyang airport. Paglabas mo ng arrival area nila, makikita mo mga resto, shops, and syempre, duty free. Medyo malayo nilakad namin palabas. Kailangan kasi namin pumunta sa parking lot dahil dun naghihintay yung another bus na nirent ng organizer namin. Kung hindi ka sanay sa biyahe, susuko ka pero dahil gala si Dodo, nasanay na. Pwede naman mag-aeroplano pero syempre doon tayo sa mas nakakamura. Sa tagal ko dito sa Malaysia, ngayon lang ako nakarating dito. Matagal na namin plinano na pumunta dito pero hanggang plano lang. At finally ito natuloy din after 17 years na pag-stay ko rito sa Malaysia. Ang Langkawi ay parang Boracay ng Pilipinas pero maganda pa din ang Boracay natin. Naintriga lang ako sa duty free nila kasi sobrang mura ng mga alak at chocolate. At napatunayan ko ngayon sa sarili ko. Namindang ako sa mga presyo. Gusto kong bumili ng madami pero hindi pwede. 1 liter per person or passport lang ang allowed. Kahit sa airport, 1 bottle lang talaga ang allowed nila. May nakakausap akong lokal, bakit ang mura ng mga alak at chocolate? Kasi dito daw sa Langkawi, hindi nila kailangan magbayad ng tax at pwesto, except sa mga airport. Sayang, hindi ko na-videohan ng bumili. Ako ng alak. Yung presyo dito, pag kinumpara mo sa duty-free airport or liquor shop sa KL, times 3 na ang price. Kaya mas gusto ng karamihan na bumiyahe ng bus papuntang Langkawi. Kasi nakakapuslit sila ng ilang bote. Siyempre, ang ini-scan lang kasi sa Langkawi custom yung mga malaking bagay kagaya niyang daladala ko. Pero yung mga hand carry mo pag tambad ang mga custom, hindi sila nang-check ng mga bags. Grabe, ang dami ko naman naikwento at nasabi. Di pa rin ako nakakarating sa pupuntahan ko. Ang nakarap kalayo ng nilalakad, oy, sobrang ibit pa. Pero okay lang. Malapit naman na akong palabas. Tsaka binigyan naman kami ng 2 hours na pahinga pagdating namin ng hotel. Siyempre, after ng pahinga ng 2 hours, start na yung gala. Kailangan namin sundin yung itinerary ng organizer namin kasi kapag hindi namin sinunod yun, maiwan ka. E di paano, kawawa ka. After a long journey, nakarating na din kami dito sa hotel. Dito kami nagstay sa Kuataun, Bahagya Hotel. Hindi siya 5-star hotel pero sa mga kagaya naming mga few days stay lang, okay na sa amin ang ganito. Beside, maganda yung hotel, malinis at maayos. Hay, salamat. Punta natin kami sa aming mga kwarto at makakapagpahinga saglit. Gusto ko nang ihiga yung likod ko at gusto kong umidlit ng saglit kahit papaano kasi nga, siyempre, sobrang pagod sa biyahe. Di bale, nasa 32 pala kami lahat. Mostly mga Filipino mga kasama namin. Meron kami mga kasamang ibang lahi. May 2 Indonesian, 2 Nepalese at saka isang Bangladesh. So, mostly mga Filipino talaga. Mga Filipino lang naman talaga ang mga galae. Hay, salamat. Nandito na kami sa aming kwarto. Nakakapagpahinga at makahiga na din ako kahit pa paano. Mag-room tour daw muna si Inday para maisama sa video. Room tour. Aray ko. Agad-agad may... Malaki rin pala yung kama, oh. Ay, may kape, may pangkape. Malaki nga eh. Pang ano pa, hindi siya pang single, pang ano. Tour.
Hawaii. And the TV and the bed channel. So after 2 hours na pahinga, ayan, fresh na ulit ang mga Inday at Dodong ninyo at ready to explore na. Dito na kami dinala ng aming tour guide sa shop ng mga healing oil nila. Sabi niya, sobrang effective daw ng mga oil nila dito. Pero si Dudong at Inday, hindi interesado. Ang hinanap namin is mangangat-ngat, pero wala naman kami nakita. Saglit lang kami sa shop na yan kasi nga excited ang lahat mag-swimming sa dagat. Lalo na mag-inuman while watching sunset. Napa-English tuloy ako. Ayan, andito na kami sa dagat. Medyo malayo itong dagat sa pinag-stayan naming hotel. Nasa 30 minutes drive din. Dito kasi talaga yung pinaka-nightlife ng mga turista. Mahal din pati mga hotel dito. Kaya sa Kuataon kami nagstay. Isa pa, lahat ng hotel fully booked dahil holiday din. Si Inday excited na maglublob sa tubig at ayan nga, siya ang unang-unang nagtampisaw. Pero hindi naman siya nag-swimming. Dahil pa-sunset na nga at hindi na pwede, late na din kasi kami. Nakarating dito dahil sa mga pinuntahan namin. Iyan. Si Dudong at Inday, sweet-sweetan kunwari while watching sunset. Pero actually, kaya kami sumama sa tour na ito kasi nga, birthday ni Inday at saka anniversary na din namin. Kaya pinag-isa na lang namin ang selebrasyon, partipid. At saka ito na rin ang regalo namin sa isa't isa. O diba, ang sweet namin. Nakamute pala yung background sound nito kasi baka makapiright na naman ako. Kasi nag-i-start na sila mag-party-party. At yan na nga, nag-umpisa na ang fire dance. At nakabalik na rin si Yoli, bumili siya ng pagkain. So, diba, ang saya-saya. Ang layo namin dyan kasi nga, sobrang init niyang apoy na yan. Ramdam namin. Tapos hanggang yan, ano na sila, sayawan na sila. Yan, party-party, alam mo na, mga Pinoy, mahilig sa mga ganito. O, yun lang, masaya nga nakakatuwa. Eto namang si Inday, habang kami nagkakatuwaan manood ng nagpa-fire dance, naglublob na naman pala doon sa dagat, di na nagsawa. Parang, akala mo yung mauubusan ng dagat. Kaya tinawag ko siya, sabi ko, dito ka para makita mo. Ayan. Nagpakitang gilas sa amin tong si Dudong. Kasi nga, nakita niya na masaya kami, maingay kami habang nag-exhibition sila. Kaya lumapit siya sa amin. Nakabalik na kami dito sa hotel at ayun yan, nakaligo na kami at nakapantulog na kami. Bigla namang nagkinutumtong si Inday kaya nagyayang lumabas saglit. So ayan, lumabas kami para maghanap ng mabibila ng pagkain. So habang naglalakad kami, nakita nga namin na wala namang masyadong tindahan dito sa paligid namin. Except sa likod nitong hotel. May mga nakasalubong kaming kabataan na galing 7-Eleven. Kaya nag-ask kami kung saan yung 7-Eleven para makabili rin kami. So, ayan, late na rin kasi, sarado na yung mga shop. So, 7-Eleven na lang talaga ang open. Kung hindi lang po ginutom na isa na to masarap na sana ang tulog ko. At ayan, pabalik na ulit kami sa aming room. Patulin ko muna dito ang aking for today's video dahil bukas, full pack ang aming araw sa mga pupuntahan naming pasyalan. Good night!